Walang Pilipinong maiiwan sa bagong Pilipinas. Yan ang isa sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan. Kaya naman patuloy ang pagsisikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino nasa loob man o labas ng bansa. At ang pagsisikap na yan, nagbubunga na. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Carlo Candelaria. Isa sa mga pinakamahalagang hangarin ng maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na trabaho para sa kanilang pamilya. Batid ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman sa nakalipas na mga taon, iba't ibang hakbang ang isinulong ng kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad sa hanap buhay, pagbutihin ang kalidad ng mga trabaho at tiyaking may agarang tulong para sa mga manggagawang Pilipino. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Pinalawak ng pamahalaan ang access ng mga Pilipino sa iba't ibang oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng regular na job fairs na isinasagawa ng mga ahensya tulad ng DOLE kung saan katuwang nila ang iba't ibang partners mula sa pribadong sektor at maging mga ahensya ng gobyerno. Mayroon ding mga malakihang job fair na isinagawa gaya ng Labor Day Job Fair kung saan 150,000 na trabaho ang inalok sa nasa 94 na job fair site sa buong bansa. Isa rin dyan ang mga trabaho agad job fairs na ginanap nitong nagdaang araw ng kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan umabot sa 200,000 ang local at overseas job vacancies ang binuksan. Kasabay nito, isinusulong din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ang problema sa job mismatch at maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong kailangan ng mga umuusbong na industriya. Kabilang dito ang pagpapalakas sa skills training at upskilling programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nag-aalok ng libreng technical vocational training sa iba't ibang larangan. Kabilang na ang mga libreng AI readiness training programs para maihanda ang mga Pilipino sa mga in-demand na trabaho. Sa harap ng mga pagsisikap na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, umangat na sa upper middle income country status ang Pilipinas batay sa tala ng World Bank. Inaasahan ng pamahalaan na ang bagong klasifikasyon ay makahihikayat pa ng mas maraming investors at mas maraming negosyo na lilikha ng mas dekalidad na hanap buhay sa mga Pilipino at magpapatatag pa sa ating ekonomiya. Malaki rin ang inaasahang ambag ng mga bagong pamumuhunan at suporta sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa paglikha ng mas maraming trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Samantala, patuloy din ang suporta ng administrasyon para sa mga overseas Filipino worker. Hindi natatapos ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Tinutulungan din ng pamahalaan ng mga OFW na naiipit sa gulo, tulad na lamang ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Libo-libong stranded na mga Pilipino, OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan. Naasistehan din maging ang mga Pinoy crew members ng mga barkong apektado ng tensyon at hantavirus. Samantala nitong Hunyo, 24 na Filipino workers na nakadetine sa Russia ang nakauwi sa bansa matapos personal na hilingin ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Nagpapatuloy din ang reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga umuuwing OFW na muling makapagsimula sa bansa sa pamamagitan ng mga reintegration fair, PhilJobNet, livelihood assistance at skills training na makatutulong sa kanilang paghahanap ng bagong pagkakakitaan dito sa Pilipinas. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa
ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Sa kabila ng mga hamong nakaaapekto sa ating ekonomiya, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanapbuhay at pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng suporta. Nasa Pilipinas man sila o nasa ibayong dagat. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.